Ito ang pinaka-common sakit ng CVT transmission ng Hyundai Accent. Napakadalas masunog to mga kamatik. Makikita ninyo, ayan, sunog na sunog. Ito yung pinaka-madalas na susunog. Bakit hindi po nasusunog dito? Ayan. Ito po yung pinaka-madalas masunog. Ayan, papaliwanag ko sa inyo mga kamatik. Bubuksan muna natin lahat, tapos ipapaliwanag ko po sa inyo lahat. At kung anong nagiging dahilan, bakit po nasusunog itong 3 and 4 drum dito sa CVT transmission. Magandang araw sa ating lahat. Ito po si John Mendez, Nestor Matic. It's another day, it's another vlog naman tayo. For today's video mga kamatik, meron tayong bubuksan na transmission ng Hyundai Accent CVT ito mga kamatik. Ito mga kamatik, yung differential ng CVT transmission. Ayan. Ito yung mga pinaka clutch lining nya. Tapos ito sunog po siya. Ito ang pinaka common sakit ng CVT transmission ng Hyundai Accent. Napakadalas masunog to mga kamatik. Ayan. Makikita ninyo, ayan, sunog na sunog. So mga kamatik, papaliwanag ko lang po sa inyo kung bakit madalas masunog ito, especially sa Hyundai Accent gasoline engine. CVT transmission to mga kamatik. Ito kadalasan bakit nasusunog ito. Bakit pag nagbubukas tayo ng CVT transmission, ito yung pinakamadalas na susunog. Bakit hindi po nasusunog dito? Ayan. Ito po yung pinakadalas masunog. Ayan, papaliwanag ko sa inyo mga kamatik. Bubuksan muna natin lahat, tapos ipapaliwanag ko po sa inyo lahat. At kung anong nagiging dahilan, bakit po nasusunog itong 3 and 4 drum dito sa CVT transmission. Kaya sunog na sunog yung mga lining nya. Ayan. Ayan pa, mga kamatik. Ito lahat yung laman loob. Sunog din. Ito, mga kamatik. Sunog na sunog din to. Ayan o. Nangitim yung kabilang side. Ayan. Sunog to mga kamatik. So bubuksan muna natin lahat mga kamatik at i-explain ko po sa inyo bakit madalas masunog itong ganitong klase ng transmission ng CVT transmission Hyundai Accent gasoline engine. Okay mga kamatik, ang tabayanan po natin ang transmission ng Hyundai Accent, dalawang klase yan mga kamatik. Magkaiba yung transmission ng gasoline engine at magkaiba yung transmission ng diesel engine. Pagka diesel engine mga kamatik, dual clutch ang kadalasang ginagamit pagka gasoline engine. Pero sa gasoline engine, CVT transmission mga kamatik. So, samahan nyo po ako na buksan natin lahat ang component ng CVT transmission ng Hyundai Accent. Para sa kalaman ng lahat mga kamatik, ito yung parting likuran ng transmission. So nandito nakapesto yung pinakakadena nya. Yung CVT chain belt dito po nakapesto. Bubuksan natin mga kamatik. Yan, dito nakapisto mga kamatik yung chain belt nya.
Sige. Yan, mga kamatik. Ito po yung pinaka-chain belt niya. Yan. Kung mapapansin ninyo, ayan o, hindi na siya maganda. Yan. Hindi na okay, mga kamatik. May tama na yung pinaka-chain belt. So, panggagalingan to mga kamatik ng sliding. Napakagandang problema. Okay, bunutin natin. Yan, ganyan pagtanggal niya mga kamatik. Lagi ninyong isasabay yung sprocket niya. Ito, pinak-CVT belt ng Hyundai Accent. Parehas lang naman ang CVT belt ng ginawa natin na transmission ng Honda Mobilio. Ito mga kamatik, pag nagpapalit kayo ng CVT belt, ayan mga kamatik, meron po siyang arrow. Ayan, hindi kayo maliligaw dahil meron siyang arrow. Lagi nyo lang iibaba to mga kamatik, gaya nung pinakita ko sa inyo dati sa CVT transmission ng Honda Mobilio. Parehas lang ang pangsyon niya mga kamatik. Lagi nyo pong iibabaw to, yung marking niya. Ayan, kung mapapansin ninyo, ayan, kailangan palitan nyo na to pagka ganito na ang itsura. At saka, checkin ninyo, ito, dito yan, nag-i-slide. Ayan. Ganyan lang paso niya mga kamatik, ayan. Nag-o-open close po ito, habang nagpipiga kayo ng accelerator, nag-o-open close po ito. Yan, ganyan ang pangsyon ng CVT transmission. Ayan mga kamatik, napakadaming sira, pati yung bearing sinira na rin. Napakalakas ng lugong habang tumatakbo. Madugo to mga kamatik, daming sira. Hindi naalagaan to dati ng dating may-ari. So, nandito na tayo mga kamatik. Balikan natin to, yung ganitong common problem ng CVT transmission ng Hyundai Accent. Pag nakita nyo na ganito na, pasensya na, nabubulol tayo. Ganito na kalala yung sunog ng clutch lining. Mga kamatik, kahit i-rebuild nyo po ito, palitan nyo ng rebuilding kit at saka ng molded piston at saka ng mga o-ring. Kung hindi kayo magpalit ng valve body, babalik at babalik tong ganitong problema niya mga kamatik. So napaka-importante sa CVT transmission, pagka ganito ang naging problema, nasunog, magpalit na po kayo ng valve body mga kamatik. Dahil bakit nasusunog ito? Yung pressure na nagsusupply dito, nagkakaroon ng internal leak. Kahit napalitan natin itong mga piston, solid na po yung pressure dito. Pero yung pinaka-valve na nagsusupply dito, sa valve body, doon po nagkakaroon ng low pressure. Kaya nasusunog ito madalas sa CVT transmission dahil may damage po ang valve body nito mga kamatik. Tandaan nyo, pag gumawa po kayo ng ganitong klaseng transmission at ganito nakasunog, matik yan mga kamatik, palitan nyo na ng valve body. Okay? Yun lang ang i-share ko sa inyo mga kamatik. Sa CVT transmission, napaka-importante po na maganda yung ating valve body nang sa ganon hindi po magka-damage o hindi masunog yung ganitong clutch lining. So yun lang mga kamatik, i-share ko po sa inyo. Kaunting kalaman lang
Maraming salamat sa tuloy-tuloy nagpa-follow, nag-share, at nagko-comment. Walang sawa nagko-comment. Maraming salamat sa inyo guys. Ito po si John Mendez na Estermatic. Maraming po salamat. God bless po sa ating lahat.